May kaugnayan ba yung Congressman Garjola kay Ralph Recto? Nagtatanong po lamang kami. Kung ikaw si Vince Dizon, Oo. Ako si Vince, di na ako talaga sasagot sa inyo pag ganyan. Sek Vince, naiintindihan ka na namin. hindi, kung ikaw si Vince Dizon, Oo. 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 At ikaw ang DPWH Secretary, okay? Ikaw ang may impormasyon dito sa sinasabing Cabral Files na ito. Ikaw mismo may hawak ng listahan o na meron pang mga notation, ha? Minutong makausap man lang natin. Baka iniiwasan din yung tanong dito sa DPWH leaks ni Ginoong Leviste. Oh, sabi naman ni Leviste, for transparency, si Sec Vince at si Sec Vince pa nga nagsabi kay Leviste na kay Leviste ibigay ni Cabral. Bakit po may mga nagdududa na may mga taki pang nangyayari? Opo, may mga pinoproteksyonan, may mga ayaw ho siguro mapag-usapan. At kumbaga po, hindi ho din tayo nabibigyan ng sapat na informasyon kung bakit po, despite the fact pala na naibigay na po itong DPWH list na ito noon pa, ilang buwan na nakakaraan, wala pa rin po tayong nabalitaan na pag-iimbestiga dito. Isa pala siya Ha? sa sinasabing minamanok ng administrasyon para ho sa Panguluhan sa 2028. Ha? Isa siya. Oo. Sino pa yung iba? Ha? Oo, bukod sa Pero kanya. pa mga iba kasi ngayon pa lang po pinag-iisipan na nila yan kasi kapag nagkataon na hindi sa kanila ang mauupo diyan sa palasyo, may kalalagyan sila. Baho at handang-handa na muling isigaw ang katagang Ikulong Mandarambong. Hoy! Pero kagaya ng panawagan ng ilan, ha? Manong Ted, Baby Ano yun? Boy. Ano yun? Ang ilan ay nagtatanong, asa na daw yung pangako ng Pangulo? Easy. Sumagot na ba siya? Kasi ang alam ko ay bumati siya ng Merry Christmas. Doon ba sa kanyang pagbate, meron siyang kasagutan? Wala. Doon sa mga patutsyada na asa na yung kanyang pangako? Wala. Ang sagot lang niya wag daw ho tayo magkakakain ng mga mamantika. Wow. O sige, bago tayo, ikaw talaga, kababalik mo lang eh. Tama ka BBM Opo, Noong nakaraang linggo gusto maging reporter, ngayon parang gusto maging doktor. Relax lang po natin muna itong mga isyong ito. Mamaya po ng kaunti yan. Pag medyo gising na po sila. Oh yes. Pa rin pong diskusyon sa mga isyong bambayan, baby girl. Mamaya ko na ito sisimulan itong mga sinasabi po na mga DPWH leaks na iyan. Talaga naman, baby girl, ha? Ako'y nagugulantang sa mga impormasyon na ito, Aaron. Dati-rati po by the millions lang ang mga alokasyon sa bawat distrito. Ngayon po ay talaga naman palakihan po ng bilyong piso na mga alokasyon, as in bilyon. Sinabi mo pa, yung milyong piso sa kanila siguro, daang libo na lang. Noong Wala na. nakita ko. Alright, Wala na, no? Wala nang bearing yung milyon pesos sa mga ito. Kung milyon po, mga 900 million, ay nako po. Anyway, sige po, sa lahat din po ng ating mga manggagawa, ano nga po, na sabi nga po, kahit na 500 piso po lamang po ang ating na iuuwi kay Mrs. Importante po yan, galing po sa ating pong paghihirap at galing po sa malinis na mga pamamaraan. Bagamat, alam po naman din natin, ang sigaw nga po, maging kahapon yung ating nakapanayam na winner natin, wala pa pong nakukulong, Sir Ted eh. Yan ang sabi sa atin. Yan din po ang sinasabi ng marami ngayon. Tapos na po kasi ang December 25. So ngayon po, eto na, maningil na po tayo sa kanilang ipinapangako. Nangako po sila na may maikukulong daw ho bago ho magpasko. So tapos na po ang December 25, wala pa rin po. Meron pong isang Sara Diskaya na nakakulong ngayon doon sa Cebu, sa City Jail doon. Pero ang hinahanap po ng marami ay ang mga proponents ni isa wala. Sabi nga ni Mary Zapata. May nakulong po ba, Tita Mary? Wala. At doon po sa 16 na isinasangkot sa Mindoro project po ng DPWH, siyam lang po mga kapatid ang nasa piitan ngayon. At ito po ay yung pong mga butiki lamang. Okay, sige. So mamaya po, papaliwanag din po natin to kung bakit po may mga nagdududa
na may mga takipang nangyayari. Opo, may mga pinoproteksyonan, may mga ayaw ho siguro mapag-usapan. At kumbaga po, hindi ho din tayo nabibigyan ng sapat na informasyon kung bakit po, despite the fact pala, na naibigay na po itong DPWH list na ito noon pa, ilang buwan na nakakaraan, wala pa rin po tayong nabalitaan na pag-iimbestiga dito. Kakalaruin ko lang ha, hindi nangangahulugan na nag-insert ang isang mambabatas o meron pong tinatawag na insertion o merong allocable Yan. na agad pong may usapin ng nakawan. Pero yan po ay matatawag nating lead. Yan po ang susi, yan po maaring simulan ng malalimang investigasyon. Nga lamang po at mukhang ngayon hindi natin po maiwawaksi sa ating isipan na mukha naman talagang may nangyayaring takipan. Sorry, aga-aga ha. Tama lang. Hindi nga din nasa Good isip. morning. Wala man lang ni isang proponent. Sige. Walang inalay. Okay, so- Kala ko may alay eh. Ha? Nung una medyo nakakaamoy ako. Sabi ko, uy, may iaalay. Wala man lang paalay dyan. Kahit isa lang eh, no? Ha? Isa lang. Ah. Kalay ka naman dyan, BBM. Baka na pwede ikulong bago ang magbagong sarili niya. taon. Hindi, Oo. sandali muna eh. Baka meron silang future plans. Oo. Hintayin natin siguro. Okay. So girl, traffic sa EDSA. Uy. Well, doon po sa mga forces po na kinukumpune kasi nga nag-iimbudo. Ano po, kami po natawag na sa DPWH, sa MMDA, sa DOTR. Mukha pong silang lahat po ay nasa holiday mode. Wow, sarap. Wala pong gusto pong magpaliwanag at doon po sa mga detalye nito hong mga proyektong ito. Okay. O iba kasi general manager, po pwede natin makausap. Tinawagan din natin. Hindi ko alam kung nakapag-assume na ba siya Baka wala pa. sa kanyang Oo. opisina. So kahit si Chairman Artes, wala rin talagang sagot. Si Chairman Artes, palagay ko, Wala? hindi kaya nasa abroad. Hindi ano kasi merong kailan ba ang awarding ng Film Fest? Usually yan before end of the year. So mga sa susunod na linggo siguro yan. Oo, Okay. bago matapos yung 2026. So even si DPWH Secretary Vince Dizon, walang sagot. Palagay ko, pati sa akin hindi nasagot sa aking pagmemensahe sa kanya. Ay ganon, busy? Bakit sa iba? Nakikita ko siya. Ha? Oo. Kasi ngayon Sec Vince, ba't ganon? Oo, baka naman pwede mapaliwanagan kami. Hindi sumasagot sa atin eh. Oo. Well, dati, kapag ka tinatawag natin, mabilis naman ang sagot sa atin. Siguro. Ano ba naman yung mga ilang minutong makausap man lang natin? baka iniiwasan din yung tanong dito sa DPWH leaks ni Ginoong Leviste. Oh, sabi naman ni Leviste, for transparency, si Sec Vince, at si Sec Vince pa nga nagsabi kay Leviste na kay Leviste ibigay ni Cabral. 'Di ba yung mga dokumento? Oh. Ako, sa akin dito, maraming alam din si Ginoong Dizon dito po sa mga listahan na ito ng mga proponents na ito at mga insertions na ito. And siya rin po magiging susi sa malalimang investigasyon dito, actually. Agree. Opo, kasi siya ho ang mayroong inside information sa DPWH. Kaya, Sec Vince, take care ha. Sec Vince, beke naman. Oo. Okay. Ingat po tayo lagi, Just Sec like Vince. before, Sec Vince. We just Anong want to say Sec hi. Vince? Sec Vince. Naalala ko si ate. Baka kasi sick eh. O kasi may sakit siguro, hindi tayo nasagot. Sorry, Sec Vince. Naalala ko si ate Nora. Just like before, Sec Vince. Ano yun? Yung lagi tayo nagkakamustahan dito. Naalala mo, every Monday yata yun. oo. Nami-miss ka na ng aming mga bata dito. Pati nga yung mga news writers Oo. namin. Si Sec Vince ngayon. Yun na nga. Sabi ko, kayo Sec Vince, talaga. baka na. Di ba nakiusap pa tayo? Sabi ko, Sec Vince, baka pwede kami maglinggo-linggo kung sakali. Oo, Oo. para meron kang report sa Oo, bayan. tama. Ano ba ginagawa ng gobyerno? Correct. No? Kasi nga sabi niya, dito walang sisinuhin na Sir Ted. Dito ang instruction ng Presidente. Wala ditong sasantuhin. Yan. Ganun ang mga salita niya. At nakakapit pa rin tayo sa mga salitang yun. Okay, anyway, hindi ko lang alam kung totoo ba yung mga nababasa ko ngayon sa ilang mga column, sa ilang mga usap-usapan na Ano yun? isa pala siya Ha? sa sinasabing minamanok ng administrasyon para ho sa Panguluhan sa 2028. Isa siya. Oo. Sino pa yung iba? Ha? Oo, bukod sa Meron kanya. pa mga iba kasi ngayon pa lang po pinag-iisipan na nila yan kasi kapag nagkataon na hindi sa kanila ang mauupo diyan sa palasyo, may kalalagyan sila. Naku. Oo. Pero sumagot na si Sec Walang- Vince Ano sabi? Ang sabi ni Sec Vince wala siyang plano sa mga posisyon na iyan. Hindi raw siya tatakbo sa 2028.
Pero narinig na kasi natin yun dati. Kailan sinabi? Oo, may mga ganon. Itong nakaraan, meron siyang interview. Sinasabi niya, wala siyang plano sa mga posisyon na iyan. Pero kung totoo na siya ay minamanok, mas lalo na dapat siya magsalita sa issue na ito. Hindi, mahirap yan kung minamanok siya, as in manok. Bakit? Ano ba yung as in manok? Oo. Oo. Alam mo na yung manok. Oo nga. Sige. Ano? Naman paramdam sa amin masyado na nasa ibaba kami. Oo, ha? Oo. Dahil kahit kami nasa ibaba, at least masarap ang tulog namin sa gabi. Dahil wala naman kaming tinapakang tao. Well, at least Tsaka kami na. malinis yung pinapangkain natin sa pamilya natin. So, okay lang ako nasa baba. Oo, kumbaga may free pass ako kay Lord. Pag nagkita kami, malinis ang konsensya ko. Oo. Sinong Lord? Yun lang. Depende kasi kung sinong Lord nila no? Sa bagay. Oo. Ba't tayo napunta dun? Sa pabida na nga kasi tayo. Hindi, di ba kung nasa ibaba ka, wala ka naman mabibigay, di ba? Sa kapwa mo taxi, wala. Pero alam mo, minsan, kung sino pa yung mga nasa ibaba, sila pa yung nag-share. Sa totoo lang. Kahit kakaunti ang meron sila, mas willing sila na mag-share dun sa kapwa. Well, unang-una, kapag nasa baba na ako, di na ako mahuhulog. Tama. Ang galing. Oo nga. Sa ibaba na ako eh. Oo. Hindi na ako Wala ka nang mahuhulog. kalalagpakan. Hindi ba? Sa baba ako bababa. Nasa baba na ako. Pero mga nasa taas. Ang mga nasa itaas. Di ba? May kasabihan, di ba? Yung pong nagpapakataas ang siyang ibinababa. Amen. Yan. At ang mga nasa ibaba ang siyang itinataas. Amen. Amen. So, sa mga nasa ibaba, well, okay lang po yun. Hindi na hubalin, nasa ibaba nga po tayo. Okay lang po yun na tayo po nasa ibaba. Ang importante nga po, sabi nga ni Chacha, ang ating pong araw-araw na buhay, ay ating po lamang pong hinaharap at tinitiis kasi po ito lang po ang ating makakayanan. Amen. Hindi na hubaling nasa itaas sila, magpakataas pa po sila dahil may araw din sila. Oo. Hoy! Okay. Kaya po ang inyong mga kasamahan sa inyong pong trabaho dyan sa DPWH, bukas po ang aming programa, as always, para po naman sa inyong report sa bayan. Si Andrew nga natatanong dito, namimiss na raw si Secretary Vince. Oo nga. Kasi nga nasanay siya na linggo-linggo. Kaya nga, sana naman Sec Okay. Vince, mapagbigyan niya na tayo sa susunod na taon. Baka busy lang over the Sige, holidays. sa mga taga-Aurora, good morning sa inyo. Kumusta mga projects dyan? Dami pala, ha? Napakarami palang mga proyekto dyan sa Aurora Province, mga kapatid. Oo. Ganun pala doon sa Aurora. Kaya pala nung minsan, napadaan kasi ako doon noon. Siguro mga Saan 4 banda? months ago. Doon mismo. Sa Aurora. Sabi ko, ang dami projects dito, ha? Maganda naman Oo. yung mga projects kung talagang natutupad yung mga proyekto at walang nangungumisyon. Naman! Ramdam niyo po ba dyan sa Aurora, mga proyekto? Sige, ito nga po. Kasi pag tinanong natin, sino-sino daw yung mga cabinet secretaries na nandun daw sa file na ito? Na wala namang kaugnayan daw sa mga proyekto o walang kaugnayan mismo sa DPWH. Ay talaga naman. Sige, sa mga nasa baba, makinig kayo sa amin. Yung mga nasa taas, hindi mo iimbitahan makinig sa atin? Oo. Ay wala, nag-i-enjoy sila ngayon. Ay, oo. Baka lang sakali, makinig din po kayo sa amin. Oo. Baka tamaan po makakapal yung mukha. Kabubukas lang ng kanilang mga regalo kahapon. Naku, ano kayang regalo naman ngayon sa isa't isa? Kahit Alam mo, napansin ko lang masabi ko lang sa'yo, baby boy. Masabi mo Napansin lang ko kasi, bago tong flood control scandal, itong ating mga proponents, ang kanilang mga kamag-anak, mga asawa, mga anak, even yung mga wala sa politiko, grabe talaga ang mga postings sila. Last year ito, at nung mga nakaraang mga taon pa, ng kanilang mga pabonggahan, ng mga Noche Buena, mga outfitan, regalo sa isa't isa. Aba, ngayon wala akong masyadong nakikita. Kung meron man ay hindi dun sa hapagkainan. Kumbaga parang family picture lang. Oo. Tsaka yung mga biyahe nila ngayon, hindi rin nakapost. Oo, Nabawasan kaya kapal ng mukha nila? Ako palagay ko medyo parang magdududa ka. Bakit? Kapag ganyan na masyado na silang naglilihim. Masyadong tahimik. Oo. Kasi kakalihim nila, hindi mo alam. Kagaya nung isang sangkot ngayon, ang balita ako, naghakot talaga ng male-maleta din. May building dito sa May Quezon City. Oo, nahakot daw niya. Oo.
Nahakot ba? Naha- Successful bang nahakot? nahakot Naku daw po, eh. patay tayo dyan. Naunahan na Oo, naman tayo. Oo, meron daw. Baka mamaya yung seizure dun sa lugar kapag nahakot na lahat. Oh. Gusto mo bang sabihin ko? Oh. Wag na siguro maya-mayang kaunti. Oo. Well, Napansin ko lang naman, di mo ba ay sa bagay, wala nga pala itong social media si Baby Boy. Yun na napansin ko ha. At malamang napapansin din yan ng mga kapatid natin. Wala silang pabonggahan ngayon, ano? Yap. Oh. Nabawasan ba kapal na mukha nila? Ha? Oo? O makapal pa rin ang mukha nila? DPWH leaks na kung saan po naman karimari-marim nga po ang napakalalaking halaga na inilaan na budget para po dito sa iba't ibang mga rehiyon. Sa budget po ng DPWH. Ito po ay capital outlays. Kumbaga ito po mga kapatid ay para po doon sa mga pagawaing bayan. Hindi ito ang unang pagkakataon po na mayroon pong gwardya na maril ng kapwa gwardya. Ang punto nga natin dito kasi nga girl, kaya po tayo nagkaroon ng panayam, ay yung pong sitwasyon kung saan po naman o yung pangangailangan sa pagsiguro lamang po sa mental health ng bawat isa. Lalo na po, parang po sa pulis din, hindi ba? May mga ganyan po mga pangyayari din. Malungkot lang, nakakalungkot lang po itong pangyayaring ito kasi nga din kapaskuhan and yung pong sinasabi po na biktima umano ng bullying pero ang kanya pong outlet ay yun, patayin yung mga nambubuli sa kanya. Opo, kaya ako din girl sa totoo lang, yung mga gwardya may kanya-kanya rin pong pinagdadaanan yung mga yan kaya wag din po natin kaligtaan na maging magalang po sa kanila. Kahit na po kung minsan po yung mga gwardya, alam nyo na, no? May mga gawi din po na minsan alam nyo na ibig ko sabihin pero unawain din po natin higit sa lahat po tandaan natin na may mga dalang baril yan. Yan po ang ating unang-unang tatandaan. Tama. Oo. Kaya ako dito kapag dumadaan ako at yung gwardiya natutulog di ko ginigising. Oo. Iba rin ang pagod pagka po yan. Oo. Ibang ibang stress ng tao pagka hindi kumpleto ang tulog. Totoo Ewan po na. yun. Hindi ko- Mabilis Hello? mag-init ulo ng tao Opo, pagka hindi ko- kumpleto kasi tulog. malay mo kung hindi dumating relyebo nun. Hindi ako nagbibiro. Baka naman ilang oras na hong naka-duty yun. Diretsuhan na tapos sa pagod niya nakatulog na. Hindi ba? Oo, kaya minsan ano lang ho, kaunti rin pong pagpapasensya. Amen. Opo, sa ilang po mga manggagawa kasi nga baka po may hugot sila. Opo, meron ho silang mga sabi nga ni Mayor Magalong, intindihin ko na lang. Baka may Baka may pinagdadaanan. pinagdadaanan. Totoo po yun. Tama, Mayor? Tindihin ko na lang. Oo. May tindihin. pinagdadaanan lang siguro. Oo, yun na nga. Parang, ngayon, intindihin ko na lang si Vince Dizon, baka may pinagdadaanan din. Oo nga. Kung bakit hindi natin makausap ngayon. Ano? Kung May bakit punto. medyo mailap siya ngayon. Medyo, kapansin-pansin, mailap siya ngayon mga panahong ito. Dati-rati, 2.5 niya, di ba? Paano 2.5? Ano ibig sabihin nun? Readily available. Yun ba yun? Araw-araw. Kapag 2.5, ayun ang ibig sabihin nun? Meaning, kumbaga, mabilis, no? Always Madali, there. madali, Oo, always there Ngayon kapag kailangan. Ngayon po, iwas muna siya. Ang balita natin, gusto raw mag-detox. Ha? Detox from what? Siguro nga ako, iniisip ko, kung ikaw rin si Vince Dizon sa mga panahong ito, mahirap yan kung sa kalooban mo, gusto mong isiwalat ang lahat na nalalaman mo. Oo. Tapos hindi po pwedeng gawin. Hindi mo pwedeng gawin kasi may Alanganin ka rin kung kasi gagawin may mo. script kayo Aray ko po. Oo. na gustong sundan. Hindi, kasi Ito lang naman kaisipan na maaari pong isipin ng iba. ako naman, Na meron kayong sinusunod na script. hindi ko masyadong iniisip yung script. Ako, medyo nagtatampo ako kay Sec Vince. Bakit? Kasi ba naman, pag tayo, hindi na kay Sec Vince, maging doon sa ibang kawani ng gobyerno na gusto natin makausap dito. Kasi halimbawa, hihingiin natin yung kanilang opinion on certain topics. Oo. Hindi sila papayag pag sa atin. Tapos makikita ko sa ibang programa, nandoon sila. So nagtatampo ako. Bakit ganun? May gusto lang naman, pareho lang naman yung itatanong natin. Mas maaga lang ng kaunti, mas maaga lang naman kayo magigising. Pero ganun lang, same-same lang naman yung question namin eh.
Oo, so sana kung kayo pumapayag Baka sa lang- iba, baka may pumayag din naman kayo sa Hindi, amin. baka lang may Hindi ko conflict. maiwasang magtampo eh. Parang pag ikaw, kunwari may message kita, tapos hindi ka nagre-reply sa akin, di syempre magtatampo ako. Di ganun din nararamdaman ko sa kanila. Sobra mong tatampo ka agad. Oo, Paano nagtatampo kung tulog ako. lang ako? At least, Mag-message ka, hindi ako makasakit, tulog ako. Oh, paano isang linggo na hindi ka sumasagot? Ano isang linggo ka hindi nagising? Hindi, dapat igalang mo yung kanilang freedom of choice. Oo naman, Di totoo ba? naman. Ganun talaga Eh, igalang din nila yung pagtatampo ko. Oo. Oo. Ginagalang ko naman ang kanilang freedom of choice. Baka lang may gusto Ako na na silang may- iwasan ng mga tanong Yun na kung nga. sakasakali. Oo, Eh, naintindihan natin yun. Oo. Mahirap po mga kapatid yung ikay na uubligang magsinungaling at magtago ng katotohanan. Alam nyo, ang tao naman kasi, may ano yan, may tayo namang lahat may budhi, di ba? Kaya nga sa drama, laging ganyan ang mga dialogue eh. Wala kang budhi! Diba? Sa mga drama, right? Yung mga nag-aaway. Oo. Tagal ko na. Wala din kang narinig. konsensya. Hindi ko malaman kung saan ka mahuhugot ng... Kapal na mukha. Kapag ka naman, Hindi kapag kasi- na mukha naman kaagad ikaw Hindi, eh. kasi ganun ang mga linyahan sa teleserye. O, di ba? Ang kapal na mukha mo. Paano mo talaga ang gawin sa akin? Lahat kang naman budhi. binigay ko sa iyo ah. Wala kang budhi. Napakaitim ng budhi mo. At least may budhi, may itim lang. Oo. Di ba? Eh, mahirap. At saka, ang pinakamahirap din po naman sa panig po ng mga gumagawa ng panayam ay yung alam mo na yung kinakapanayam mo nagsisinungaling sa iyo. Hindi ba? Alam mo na may itinatago siya pero wala kang magagawa. Hanggang doon ka lang eh. Hindi ka pa pwedeng magalit, hindi mo pa pwedeng dikdikin ng dikdikin kasi nga hindi magiging maganda ang dating. Hindi po ba? Ganon din po naman yung binabalanse lang po natin ito. Oo. Eh, pero alam mo, Igagalang natin kung ayaw nila o kaya naman sadya pong umiiwas sa mga direktang katanungan. Halimbawa, sample. ayan, okay. Sampulan mo, birahe. Kararating mo lang, Chacha, oh. Birahe. Para may baon ng mga nakikinig sa atin over the weekend. May baon na gigil. Hindi nila makalimutan. Pagbalik sa Lunes, gigil pa rin sila. Hindi ba? Oh. Mahirap nga para kay Sec Vince nga. Oo din. naman, naiintindihan natin si Sec Vince. But hindi ko Sec al- Vince, again, Kasi nga ito ho, nakailang interview na po si Leandro Leviste, yung kinatawan po ng unang distrito ng Batangas. At lagi niyang sinasabi, maganda tanungin niyo si Secretary Vince, maganda DPWH, sila ang dapat, bla 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 bla. Tuloy-tuloy yun, consistent yun, pero nakabibingi ngayon ang katahimikan ni Vince Dizon. Pansin po ninyo. Kasi usually, react agad yan eh. Doon sa aligasyon na may mga USEC daw ho, na mga may link sa mga contractors, react ka agad. Doon po sa mga usapin po ng mga proyekto po na nadidiscover ngayon, na may mga problema po sa iba't ibang mga lugar, reaction ka agad. As a matter of fact, sa ICI, di ba, yung mga galaw ho doon, akala mo taga-ICI din siya kung magsalita siya, di ba? Kasi nga, siya po ay mabilis mag-react sa media at magbigay ng panig ng kaagawaran at ng gobyerno. Pero ngayon, kapansin-pansin po ang kanyang katahimikan. Eh baka nga din po, holiday season o Pasko, at gusto niya ho namang magkaroon muna ng peace of mind, parang mali, no? Magkaroon ho muna ng parang pause. Kasi peace of mind, mahirap hanapin yun. Totoo yan. Lalo bibili na yan. kung marami kang alam. Lalo na, kung doon sa binabanggit na Cabral Files ay may totoo nga na mga cabinet secretary na kasama sa mga proponents. Laruhin ko lang mga kapatid. Okay. Birahe. Ayoko na tuloy. Sige ayoko na, ituloy Hindi, mo. ayoko na. Laro, ayoko na. ito Hindi, naman, ayoko na. itatago na yung Hindi papel pa. niya. Hindi, I-share ayoko mo na. naman sa amin, nalalaman mo. Kakasabi mo lang eh. Ayoko Mahirap na. yung may Hindi, alam tatampo na ka. ako. Ikaw naman. Ayoko na. Bakit? Sabi ko lang birahe. Nagtatampo na ako. Ba't ka naman nagtatampo sa akin? Parang Lagi naman ako lumalabas dito, uto-uto ako eh. Hindi yan totoo. Dito, ikaw lang uto-uto eh. Hindi. Ituloy mo yan. Mas okay tayong din. dalawa na, uto-uto. Oo, para mas cute. Birahe. Oh.
Ha? Ano yung, share mo yung mga nalalaman mo naman. Oo. Meron ka bang alam na di namin alam? Ha? Hindi, again, mga kapatid, ano po, palagay ko dapat po talaga dito maging matalino po tayo sa mga pangyayaring ito eh. Oo. Una, asan na si Saldinho? Pansin po ninyo na nahimik si Saldinho? Wala na siyang anuman pong installment doon sa kanyang vlog. At yan po ay sa gitna daw ho noong pagkakansila ng kanyang pasaporte at pagkakaroon daw po ng warrant of arrest daw. Pero ngayon, wala na po. Pati ho si Pangulong Junior, tahimik na rin kay Saldinho. Wala na po. Lahat sila tahimik na kay asan na si Saldinho? Maliban doon sa balita na naguhukay daw ng 5 palapag na basement. Napurnada nga yung paghuhukay. Nasa na siya? At saka yung sinasabi na may pakukulong, Oo. may makukulong bago magpasko Oo. at wala silang Merry Christmas. Parang hindi ho talaga nangyari yun. Obvious ba? So, Merry pa rin ang kanilang Christmas. Naniningil na yung mga napangakuan. Hindi ba? Hindi mo naman. Siyempre, if you say something and you promise that you'll do it, you should do it, Mr. President. O, Hindi sige. po ba? Mahirap So, naman mangako eh. Yung benting bigas nga eh. Alam mo yung benting Pinalipas bigas, na nga natin ang eh. problema dyan, mga kapatid, This is ridiculous. Birahe! Opo. Anong problema doon? Ah? Bukod sa lasa nun. Anong problema? Hindi. Oh. Sabi nga ni Professor Teodoro Mendoza, ang ibinunga niyan ay kasawian ng mga rice farmers. Yan ang sinasabi niyang bunga niyan. Oo, yung isyong yan. Hindi na bali ho yung kinabukasan po ng ating mga magsasaka. Basta lang daw po matupad yung ipinangako na hindi naman doable at nagbunga lamang po ng malaking subsidiya mula sa pera ng bayan. That's another issue, baby girl. Correct. So ito lang po, tunghayan po natin tong isyong ito. Ha? Oh, sige. Okay. Paano nga naman kung ikaw si Vince Dizon at may mga pangalan doon ng mga miyembro ng gabinete? Iklaro ko lang Oh. na muli, kapag po sinabi na insertion, it is not illegal per se. By itself, hindi siya illegal. Opo. Pag po sinabing ito ay allocable, meaning meron nang naka-reserve sa iyong pera. Hindi ba? Oo, sa iyong estado bilang cabinet secretary or bilang mambabatas, hindi rin po iyon illegal. Okay? Klaro yan, girl, ha? Para lang ho, pag ho binanggit sa isang report na ang si gantong senador, gantong congressman, o cabinet secretary, ay sinasabing nagsingit ng provision sa budget para sa proyekto, basically, walang illegal doon. Tama? Meron lang pong maaring sabihin natin sa panig po ng mga cabinet secretaries na irregularidad because that is not That's not the normal, norm. no? That's not the norm. Oo. Hindi po Correct. yan nasa Walang naisusulat sa libro na dapat ganun. Hindi ba? It's Kasi po, unusual. usually ang budget po, no, bawat departamento, kung sino ho yung cabinet secretary, sino po yung USEC doon, o yung mga mambabatas, sasaksak po, in this case po DPWH, ng kanilang mga pet projects. Pero kapag may mga nangingialam na ibang cabinet secretary, at meron sila mismong allocable, o kaya mismo sila nagsingit po ng proyekto, irregular siya. But, meron ba siyang nilalabag po na provision ng batas? Wala. As far as we know. Wala. Wala. Pero ho, yun, kahina-hinala. Ba't ka maghihinala? Eto na po iyon. Okay. Halimbawa, ito halimbawa lang po ito.
maganda itong ginagawa po ng Bilyonaryo Channel. Well, let's give them, 'di ba, the pagkilala talaga, no? Dahil in fairness, yan ang sabi mo nga, yan ng investigative journalism. Meron silang mga reports po na binibigyan po ng sapat na panahon para po laliman pa ang mga reports nila at ihayag po naman ito. And of course, no, sinasabi po nila, kinukuha namin yung panig nito pong mga binabanggit ng mga mga opisyal pero wala pa ho silang tugon sa kanila pong imbitasyon ng panayam. Nasa Basic po bakasyon naman yun. eh. Okay, halimbawa lang. No? Sample. Sample na natin. Education Secretary Sani Angara. Good morning, sir. Ang report ng Bilyonaryo Channel dito, doon sa kanila pong sinaliksik, hango po sa DPWH files na ito. Para daw po sa taong 2025, meron pong 105 projects. Bagamat siya po ay hindi na senador, baby girl, pero napaglaanan pa rin daw ho ng malaking pondo, and this time, ang chairman po ng Committee on Finance ay si Grace Po. Alright? At si Saldi Niño. Silang dalawa ho yan. No? Ang pareho po na kumakatawan po sa Kongreso. At sa BICAM, hindi maaari maghugas ng kamay yung dalawa kasi kayo yung dalawang chairman ng dalawa pong kapulungan sa usapin po ng budget. 105 projects under the National Expenditure Program at ito po ay nakumpirma daw nila ng Bilyonaryo Channel sa DPWH contracts. Hango daw sa kanilang pagsasaliksik. Ang halaga po ng proyekto, more or less 2 billion pesos. Doon po sa 105 projects, 92 doon, so kumbaga halos 100% na, ay para sa lalawigan po ni Ginoong Angara na Aurora. Alright. At doon po sa report nila, may sinasabi, gaya po ng nababanggit din ni Senator Ping Lacson, na ito'y under po doon sa BIP tsaka yung SIPAG. Nagkaroon sila ho ng bagong mga bansag sa mga pagkukunan po ng naturang proyekto at identification ng mga proyekto under the BIP, yung basic infrastructure at saka yung may sipag pa sinasabi, no? Yung sustainable, blah blah blah, etc. But basically po, ito ho ay mga proyekto ng DPWH. Ngayon, nilagyan lang ho nila ng mga bago pong mga bansag. Okay, so ang sinasabi po dito mga kapatid, yung pong mga proyekto ay nakalagay sa NEP at naipasa po, no? At nagkaroon ng mga kontrata umano sa DPWH sa Aurora. So, ano po ang anomalya dito? Ngayon pa lang, baby girl, masasabi natin na walang anomalya dyan. Basically po, kahit na hindi ka na senador, na paglaanan yung iyong lalawigan ng ganito kalaki at kadaming proyekto, wala dong anomalya. Wala doong sinasabi po na paglabag sa batas. Pero, kung ito pong informasyon na ito kasama pa nung ilang pong mga nando doon sa DPWH files, ay sana nga po binigyan pansin ng ICI na iyan. November 18 pa lang pala na isumite na sa kanila itong mga listahan ng proyektong ito. Sa Ombudsman November 26, kung ito pong mga listahan na ito'y totoo, kung itong ICI na ito ay hindi nagbabarat kayo, at palagay ko po'y dapat na talagang i-abolish, sayang lang po ang pera ng bayan dyan at sayang lang po ang ating pong pag-asa dyan. Yan po ay nagmimistulang clearinghouse nila kung sino ho lamang ang kanilang gustong tumbukin, with all due respect, Paskong Pasko. So ito pong mga impormasyon na ito nga sana ay lead na para ho natin matumbok at malaman kung meron bang anomalya o wala, o meron ho bang paglabag sa anti-graft law o maging sa ethical standards for public officials. Sa ano hong pamamaraan halimbawa? Kasi kung wala, edi i-clear yung executive, i-clear ho yung nasa executive, yung pong cabinet secretary. Halimbawa. Correct. Okay. So ito ho mga proyektong ito ni Angara sa
proyekto po sa Aurora Province. Sa ilalim umano ng pagiging proponent, no? Ikaw ho ang humingi nito umano. Wala tayong sinasabi na agad pong may anomalya, pero ito lang po sa atin. Matutumbok mo yan, girl, kung yung mga contractors doon sa mga proyekto sa Aurora ay may kaugnayan kay Angara. Yun eh. Kung yung mga proyektong ito, sino ba ang mga kontratista dito? At may Sino koneksyon to? ba ito kay Sunny Angara? Kaya nga po, sa mga panahong ito, kami po ay nagtataka pa rin kung bakit wala pa rin ginagawang paghahabol at pag-iimbita man lamang maging in the Senate pag siguro na siya'y humarap, itong ang pangalan ay Undersecretary Try-Give Olaivar. Na kung babalikan natin po ang kanya pong profile at background, binitbit pa ito ni Sunny Angara hanggang sa DepEd. At meron nga pong binansagan at Angara 5. Anyway, ito pong si Try-Give Olaivar ay binanggit na po ni Yusek Bernardo sa kanyang mga affidavit na may kaugnayan umano dito kay Ginoong Angara. Hanggang doon na lang po muna ako. Basahin niyo po yung laman ng affidavit at yung aligasyon doon. So ngayon, isipin mo, totoo bang gusto nilang mapanagot ang lahat ng dapat managot dito? O may pinipili lang sila? Kasi kung gusto mong lahat ay dapat managot, palagay ko, una, dapat mag-leave na si Angara bilang Education Secretary. At hayaan niyang gumulong ang malayang investigasyon kasi hanggat nandidiyan ka pa't nakapwesto, maaari mong gamitin yung impluensya. With all due respect kay Sunny. Hindi ba? Kasi dito po binabanggit nga na meron daw umanong alokasyon doon sa kanyang nalawigan pero again, wala po doong klarong anomalya Ito lang po sa atin dito, sino yung mga contractors noon at ano ang kaugnayan noon dito po kay Olaivar o maging kay Angara kung meron man. Bakit nga po hanggang ngayon wala pa rin pong patawag doon sa Olaivar? Ito ho ba'y nasa Pilipinas pa? Maging in the Senate, hindi ito inobliga Yung Adrian Bersamin, ganun din po, hindi rin po inobliga. Bagamat nababanggit sila dito po sa mga affidavit ito. As a matter of fact, yung pong sinasabi na delivery ng halos 2 bilyon sa basement ng isang hotel sa Manila, Olaivar po ang starring doon, di ba? And so with Bersamin. Pero nung ipatawag nila at ipaharap nila at mapakinggan natin ang kanilang sagot sa mga bintang na ito. Bukas po ang aming programa kay Ginoong Olaivar o kay Adrian Bersamin at kay Ginoong Angara sa ating pinag-uusapan ngayon. Kung totoo na gusto mong malaman at malantad ang katotohanan at mapanagot lahat. Halimbawa din. Ito sakto. Tumatawag na siya. Gusto magbigay ng pahayag. Hello, Sunny. Ay, Trillanes, sorry. Hindi, sorry po. Sige, tuloy niyo. Halimbawa. Sige. Okay. May pangalan bang Ralph Recto? Ako'y natatanong Correct! Mayroon bang Ralph Recto na pangalan doon sa sinasabing Cabral Files na iyan na nasa executive branch at walang kaugnayan sa DPWH pero may mga sinasabi pa rin mga umano ay mga request for funding? Ako po lamang nagtatanong, meron ba? Mr. Leviste, Congressman, meron ba? Vince Dizon, meron ba? Kung meron man, ang tanong, kung meron man, totoo ba na yung mga proyekto ay naisama, hindi lang sa NEP, kundi mismong sa line items ng DPWH? At kung meron man, ikaw kasi Gulat mo ko kung meron man? At kung meron man, saang lugar yun na mga proyekto? Sa Batangas ba? Kung sa Batangas man, Gugulat ka na naman sino ang mga kontratista? Sa Batangas ba? Nagtatanong nga Kaya ako. ngayon kung Batangas yan,
good morning sa mga kamag-anak ko sa Batangas. Gusto ko lang bumati. Oh. Kung sa Batangas man, sino ang kontratista kung meron man? Oo. Ito ba ay kumpanya ni Edwin? Jola? Tama, kid, no? Nagtatanong po lamang kami. May kaugnayan ba yung Congressman Garjola kay Ralph Recto? Nagtatanong po lamang kami. Kung ikaw si Vince Dizon, Oo. Ako si Vince, di na ako talaga sasagot sa inyo pag ganyan. Sek Vince, naiintindihan ka na namin. hindi, kung ikaw si Vince Dizon, Oo. oo. At ikaw ang DPWH Secretary. Okay? Ikaw ang may impormasyon dito sa sinasabing Cabral files na ito. Ikaw mismo may hawak ng listahan o mano na meron pang mga notation, ha? Mga notes, handwriting, kung ano mga instruction noong pong SMB. Hindi San Miguel Beer yan. Hindi San Miguel Beer. Sa Secretary Manny Bonoan. Ha? May mga notations po, yung mga inaaprubahan o mga rekomendasyon. Kung ikaw si Vince Dizon at meron kang kasamahan sa gabinete na nasa sangkot dito, magsasabi ka ba ng katotohanan? Ilalahad mo ba lahat ng laman nitong mga files na ito? Bubuksan mo ba ang lahat ng ito sa publiko? Ipaalam mo ba ang laman nito? Kung ikaw si Vince Dizon. Kaya, ako isipin ko rin, kung ako si Vince, talaga namang medyo magmumuni-muni muna ako. Ako muna yung mag-iisip-isip. Kasi mahirap din kung ikay pumuposisyon para sa 2028. Dahil hindi po maitatago ang katotohanan kung sakasakali pong talagang pagtatakpan. Dahil may panahon po na ito'y lalabas at lalabas pa rin. So mga kapatid, ikaw kasi, ayoko na. Ituloy mo. Ha? Huwag mo kami binibitin. Hindi, ang Pero, lahat, nagtatanong lang kami, ha? naman. Oo, ang oo. lahat ng ito'y katanungan lamang. Oo. Kasi nga, yung files na iyan na sinasabi, Wala namang masamang magtanong eh. di ba? Opo. Yung sinasabing ho natin nga na yung pagkakaugnay dito sa mga taong ito. Oo. So, kasi meron kang ginising Oo. at may gusto ka yatang itanong. Ay, ikaw na magtanong. Mauuna na ako tungkol Ay, dito sa ako'y isyong ito. titigil na muna ako dito. Oo, kasi hindi po pwede ngayon si Congressman Leviste. So ito, tanungin din natin siya. From ACT Teachers Party List, mga kapatid, may kaugnayan pa rin po dito nga po sa sinasabi na DPWH leaks na ito. Hindi, unahin mong katanungan sa kanya, ipinangako din sa kanya. Yung pinangako sa atin na may makukulong. Ang ganon. Gusto sige. mo yun ang una itanong ko. Oo. Bago tong mga sinasabi na Sige, ito. okay. Meron tayong pinakahuling balita ngayon. Ito hong babae na commissioner ng ICI daw po ay nagbitiw na sa kanyang tungkulin bilang commissioner po ng ICI at mukha daw pong ito'y effective December 31, 2025. Check it out sa ating news desk, sa ating pong TV5 News. Okay, meron po lamang tayong importante mga mensahe at tayo muna lulubay para po sa ating pong happy hour na baby girl. Kasi ikaw pinasimulan mong pag-usapan ito, kaya doon tayo na humantong, mga kapatid. Sa katotohanan po naman talaga, na wala na po tayong aasahan pa sa ICI na iyan, at ngayon po, tigil na sa Blue Ribbon Committee, wala na po sa Kamara, paano na po ito? So gagawa ng kaparaanan, humupa ang damdamin natin at mapunta ho na naman tayo sa magkalimutan. Tama. Gaya po na sinasabi ng iba na simula pa lang, yun na pong iniisip po nila. Hindi ba? Kasi nga, yung institusyon dapat ang unang-una sangkot sa hudikatura. Hindi ho hahantong sa kanila hanggat hindi dumarating yung kaso. Hindi po ba? Kaya ho, ako dito lang po, dinaan natin sa mga katanungan, yung pong ating sinasabi nga na ito pong mga naiuulat ngayon na mga sinasabing proponents na nandidiyan po sa executive. At sino-sino yung mga pribadong tao na kasama sa umano'y nangingialam sa proyekto ng DPWH.
Hanggang dyan lang tayo muna, baby girl. O, paano nga naman kasi, halimbawa itong kay, andyan ba si Aaron? Sa mga taga Central Luzon, taga Bulacan, alam nyo ba kung gaano kalaking pera na ang inilaan sa mga proyekto po ng DPWH dyan sa inyo pong region? Abay, Diyos ko, talaga naman, taon-taon nandito po ito. Taon-taon, palaki ng palaki ng palaki ang inilaan dyan sa inyong lalawigan, dyan sa inyong rehiyon. O sige, Pero pause na baha muna pa ako. rin. Baha pa rin, ano? Hanggang dyan lang muna ako. Oh, sige, mamaya ulit Baka ang si birahe. Inang Esther Perez si ma-high blood. Oo nga. Si Inang, batiin mo. Oo. Yung nanay ni Ma'am Aida Chua. Oy, good morning po, Nanay Inang Esther. Esther. Esther Perez, kamusta po kayo? sige. O, naha-high blood po ba kayo sa mga birahe? Pero kasi di natin pwede lubayan itong issue na ito. Ang nakalulungkot nga doon, yung ating minority, ilan na lang sila doon, hindi pa iisa ang stand nila. Hindi ba? Yun ang nakakalungkot talaga doon. Ang hirap nga Nalungkot kasi. ako nung sinabi ni Rep. Antonio Tino na I cannot speak for others, pero for Makabayan Block, talagang ang stand nila, dapat mapag-usapan yan sa lower house at maimbestigahan. Ba't naman ganun? Ilan na lang sila doon? Hindi pa iisang stand?